Lakas ng depensa ni Kai Sotto mga kaibigan, dalawang kamay pang ginamit sa block dito sa FE Nagoya. Ang lakas ng depensa mga kaibigan, ito pa another defense na ginawa ni Kai Sotto dito sa laban kontra sa FE Nagoya mga kaibigan. Ito pa isang napakaganda, sinurot pumasok sa ilalim ang ating pambato na si Kai Sotto pero natawagan ng charge. Finally mga idol, game day na nga po ng Yokohama kontra dito sa koponan ng Nagoya Fighting Eagles at nasa first 5 ang ating pambato na si Kai Sotto. First quarter, mainit yung laban mga kaibigan. Si Kai Sotto natin ay merong 2 fouls agad dito sa first quarter, nakita po natin yan, at may 2 rebounds. Pero hindi po siya inilabas doon ni Coach Aoki Taketo, no? Under 5 minutes pa, no? Saka inilabas. Pero kung titignan po ninyo ay nakapagdepensa naman ng maayos si Kai Sotto at mahirap yung laban dito sa first half kasi wala po si Yuki Kawamura. Marami nagtatanong bakit wala si Yuki. Hindi po nakapaglaro kasi merong mild injury. So nung first quarter lamang ng 10 points ang FE Nagoya, sa score na 10-20 naman etong Nagoya, 2 points and 5 rebounds naman ang ating pambato. So pagdating ng second quarter ng game, meron na nga po dito tinatawagan si Kai Sotto ng charge mga kaibigan na sana'y puntos na sa ating pambato. Inilabas ulit si Kai Sotto, no, dahil nga po sa charge na nangyari pero hindi naman natawagan ng foul. Malakas sa depensa naman sana mga kaibigan yung pinapakita ni Kai Sotto dito nga po sa second quarter, pero nakita natin tila walang gana yung mga kampi ni Kai. Ang laki din po ng kawalan ni Yuki Kawamura dahil yung Yuki and Kai Sotto tandem hindi po natin makita sa laban. So dito sa third quarter mga kaibigan, another 1 foul na naman ang nakomit ng ating pambato na si Kai Sotto dahil sa lakas ng kanyang depensa at opensa na pinapakita. Meron na siyang 7 points, 6 rebounds, 1 assist at isang block, no, dito nga po sa third quarter. Inilabas din si Kai Sotto under 3 minutes at pinalitan naman ni Scott. Wala rin naman na idadagdag na puntos, no, or offense at depensa itong si Scott, no, talagang bantay lamang. Pagdating naman mga kaibigan sa fourth quarter ay ang laki pa ng score na hinahabol dito ng Yokohama. Under 4 minutes po, no, ay wala pa rin Kai Sotto naglalaro dahil meron na nga siyang 3 foul. Sa score na 51-94 ay alos kalahati pong hinahabol dito ng Yokohama mga kaibigan. Tila wala ng pag-asa talaga makahabol, no, under 4 minutes yan. But so far so good, okay naman ang pinapakita ni Kai Sotto. Consistency sa game ay nandyan pa rin. Yung magandang highlights niya at rebounds, mga blocks, assist, hindi naman din nawawala mga kaibigan. Sadyang nagkakaproblema ngayon ang kupunan ng Yokohama dahil nga patapos ang season, pakitang gilas na lang at kanya-kanya na lang ang galawan ng mga player. Well mga kaibigan, marami pa tayong kaganapan, tuloy-tuloy po suporta sa ating pambato na si Kai Sotto. Meron pa silang ilang laban, no, and hopefully maganda yung mga susunod na game at makapagkitang gilas, makabawi po ang Yokohama. Huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe mga kaibigan. Maraming salamat po.